Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome po muli dito sa Heartline Friday night. At ito'y programa ng Far East Broadcasting Corporation kung saan binibigyan natin ng pagkakataong mapakinggan ang dinaramdam ng mga tao at nagkakaroon tayo ng consultation tungkol sa mga problems, everyday problems natin. Ako po si Kuya Pilo, yung inyong life coach, counselor, at patuloy din po tayo na naglilingkod sa inyo para matignan natin kung ano yung mga pwedeng itanong at sagutin. Alam niyo yung mga problemang nire-raise up dito, hindi lang pang relasyon, hindi lang pang mga tungkol sa career. Siyempre, kasama din dyan yung spiritual things, kasama yung theological, mga questions na patungkol sa Diyos, patungkol sa buhay. Yan yung mga inaantay natin mga katanungan. At sana maibigay niyo pa rin. Tuloy-tuloy tayo dito sa Heartline Friday night. At kaya nga po nang sinabi ko sa inyo ngayong gabi, kasama po ang dati nyo nang kilala to dahil kasi matagal na siya naging kasama natin dito sa Heartline. Ang aking very, very wonderful friend, ninang ko yan, sa kasal. At siya talaga, kung mayroon taong nakakaalam sa akin simula pa nung ako'y high school, iyan na yan. Siya ang talagang nakakaalam ng aking buong kabuhayan, kadiliman at lahat-lahat. Welcome sa iyo, si Ate Lou Mandalupe. Siya ang proprietor ng Heart and Mind Counseling and Training Center. Siya din ang counselor for Creative Prime Movers sa ating Transformation Prime Movers for Transformation Incorporated at Philippine Association and Christian Counselors member siya. Yan, makukuha niyo sa ating PACC mga counselors. Heartstream Resources Philippines, member care ministry siya doon at miyembro ng Philippine Guidance and Counseling Association. Kasi siya ay isang registered guidance counselor, talagang licensed professional counselor. Walang iba kundi si Ate Lou. Hello, Ate Lou. Good evening. Good evening. Nako. Glad to be back. Kamusta naman na dyan? Ano na balita sa'yo? Long time no see. Pero welcome back dito sa Heartline. Kamusta na, Ate Lou? Mabuti naman. Tuloy pa rin ang gawain sa church at saka sa counseling. It's fruitful ministry, so God is good. Yes, oo. Alam mo, masarap yung yung pakiramdam na ang dami-dami mga taong natutulungan and fulfilling yung kapag nakatulong ka na naayos ang buhay ng mga tao. Ito yung masarap sa counseling ministry. When you see them healing. Yeah, oo. When they heal. Uy, baka meron kang gustong batiin na ito na yung chance. Go ahead. Please do greet our listeners na mga fans mo dyan. Okay. Actually, ayun, sa Trece Grace Bible Church, ang aking husband is the pastor, Pastor Vic Mandalupe. Hi, at Vic. ang main church natin, si Pastor Carlos Novistero, Hi, Kuya Carlos. sila Brother Ramil Dizon, and Beth, my BFF from high school. At isa sa mga din natin, deacon, si Kuya Mar Cabiles, and his wife, si Doc Mida Cabiles. So, tsaka si Joshua. Kasama sa anak nila, yay! Oo, being recognized as student in UST. Wow! So, Archie, basta it's an Archie Award. So, syempre, mana sa magulang. Oo. Yung Brains. Matalino anak. Wow. Beautiful. That's great. Yeah. Oo, syempre, batiin na rin natin yung mga katropa natin doon. Oy, Kuya Benj, Ate Neneng, Kuya Ray Del Armente, kamusta ka na? Ayan,
Si Kuya Pastor Jong, Pastor Linlingan. Jong, kamusta na? Mm, Ayan. mm, Nako, mga kaibigan, kamusta na po kayo? Kuya Jong, hey, kamusta? mm, Ayan. Ayun, mm, and it's very good to know na we remember these people who are part of our lives, history. Yan. mm, mm. Well, Mga kamanggagawa. yan, kapwa manggagawa. Ayan. Ano, Ate Lu, Mm. ready ka na ba sa ating mga Yes, tanungan of dito? course. Dahil kasi, Mm-mm. ano, iba na ang level ng mga tanong ngayon. Sige lang, as the Lord gives wisdom. As the Lord gives wisdom. Indeed. Oh, heto na Mm. ating unang listener. Heto sabi niya, dati po akong OFW. Nag-early retirement ako. Ihingi ko lang po ng payong asawa ko at mga anak ko na talagang maluluho. Dumadating sa punto na nangungutang asawa ko, maibigay lang luho ng mga anak ko. Ano po ang dapat kong gawin para matuto sila? Alright, wow, naku. Mm. Mukhang kailangan Okay. nating i-define kung ano yung maluho. Kasi Mm-mm. mukhang palagay ko hindi magtutugma yung kanilang definition ng luho. Dahil kasi kung madinig ka Mm-mm. ng asawa, kuwari, oy mister, pagka nadinig to ng asawa mo, ano ba sasabihin niya tungkol sa maluho? Malamang magkaiba kayo ng Mm-mm. level. Ano? Mm-mm. Ano ba yung maluho, Ate Lu? Mm-mm. Um, ang pinakamagandang parang basis para malaman kung ito ay luho na ay kung hindi ito need or hindi ito pasok dun sa ah, important talaga in order to survive. Kasi usually ang main priority, syempre, food, clothing, Oo. shelter, Oo. education, 'di ba? Yeah. So, pagka hindi masyadong na pumapasok dun sa mga main categories na yun at pwede namang hintayin or Oo. ipagpaliban muna, then it becomes luho pagka labas na dun sa four major categories. Lalo na kung kasi yung condition nila ay hindi na ganun kalaki Oo. yung income Yung dahil dating income siguro ng oo. OFW. Yes. Ah, So kung oo. i-compare mo sa dati na malaki ang Oo. kumbaga pwedeng monthly budget, ngayon hindi na. So kailangan mo mag-whittle down or magtanggal nung hindi talaga necessity. Oo. So pwede naman kung may extra. Pero kung dadating na sa punto na kailangan mong mangutang para Oo. sa mga bagay na hindi naman talaga priority, maluho na nga. Ibig sabihin, kung ang isang gagastusin ay pwedeng ipagpaliban, ibig Mm-mm. sabihin, yun Hindi yung urgent. kung hindi Mm-mm. urgent, mas maganda Mm-mm. kontrolin at wag bilhin yon. Pero Mm-mm. kung Mm-mm. kung hindi naman urgent tapos binibili mo pa, parang medyo parang lalampas ka talaga sa budget. Oo, Mm-mm. ganun. Na mahirap pati masimulan na nangungutang. Oo. Kasi karamihan pa ng utang, lalo na kung credit card yan, Oo. pumapataw ang interest buwan-buwan. So hindi mo Oo. napapansin, nalulubog ka ng walang walang kahirap-hirap kasi Ah, sabi nga, mabilis oo, tuloy-tuloy magkaskas. yan. Oo. Pero hindi mo napapansin, nalulubog ka. Samantalang kung pera na cash na ilalabas mo, nahintayin mong meron ka ng hawak na pera bago mo bilihin, Oo. pwede mong hintayin. Parang, hindi naman to need. So, pag-ipunan. Pwede namang Oo, bilihin pa rin, pag-ipunan. pero hindi uutangin para Mm. makuha mo yung ano. Kasi pag inuutang mo, sabi nga sa Bible, 'di ba, nagiging slave ka to the Oo. to the The lender. So lender. Oo. nagiging hindi ka na ayos sa yung Mm. budgeting or syempre yung prioritizing. Yan talaga Oo. Oo. wisdom. Pipiliin mo ano yung dapat mauna, ano yung mas mahalaga. Siguro, yung tipong, yung mga estudyante, siguro yung mga bata dito Starbucks, kailangan Mm-mm. mag-join sa mga Mm-mm. concert. Ay, alam mo, nakita ko Mm. sa news, Mm-mm. ang Pilipinas pala, ang number 4 in the world. Number Sa 4.
sa paggastos at pamimili ng concert tickets. Alam mo, Oh, wow. alam mo na, balitaan ko ang panonood pala ng concert ngayon. Nagulat talaga ako yung mga kabataan. Ang mahal ng tickets. Oo. Akala mo ticket lang ang binibili Yung ticket, Eh, mga libo-libo na yung ticket kagad. Siguro, mm-mm, mm-mm, kulang mga 10,000, minsan mm-mm, lumalampas pa. Depende kung saan. mm-mm. Tapos, Depende sa seat sila uupo. oo. Tapos, eto pa. Meron ako na balitaan dati, 30,000 isang ticket kasi gusto niya malapit. Oo, grabe. Mm-mm, Tapos may ganito pa. mm-mm, May bibiling ka pa mga merchandise, yung mga pailaw sa mm-mm, kamay, may pailaw na mm-mm. gagamitin sa kamay na Oo nga. ibabagayway mong ganun. Tapos yung Mm-mm, kasama doon, kada concert, merong nakalagay na merchandise. Siyempre, na ando sa pailaw na yun, yung mukha ng mga mm-mm. concert. Oo. Tapos, Advertising pa rin no? tapos may iba pa ngayon, yung kailangan naka-theme yung iyong damit. Yung Mm. para sa mag-join ka sa concert, hindi naman nire-require, Mm-mm. pero ganun ang Yeah. takbo ng Oo. mga kabataan ngayon. Kailangan kung ano yung costume noong nagko-concert ng mga artist, ganun din yung costume na Mm-mm. kumarin, may silver o di magsi-silver din sila. Tapos pagka nag-change ng costume yung Mm-mm. artist, lalo na yung Oo, grabe. Mm-mm. oo, may theme yung costume. So, kailangan naka-costume ka na ano. Tapos, yung iba, alam mo, dahil yung mga concert, syempre, hindi naman yan gawa dito sa... Merong recent Mm-mm. concert na ginawa dun sa Philippine Arena. Di ang Mm-mm. layo. Uupa Mm-mm. pa talaga ng ng Oo, ng sasakyan sasakyan. para pumunta ron. Yung iba, umupa pa ng ng hotel para antayin dahil ang haba daw ng pila. Hotel na muna Mm-mm. sila para doon na matutulog para the next day nakapila. Grabe. Sabi Oo. ko, ganito na ba ang concert niya? Production number. Sabi ko, ang laki lang ang ginastos para lang doon. Oo. Sabi ko, Doon mo makikita, is it really a need? Or oo, yun, obviously, luho na. luho na nga. Kaya lang kasi, Mm-mm. media sikat. Mm-mm. Ito Mm-mm. yung, Mm-mm. ito yung uso, yung trend, Mm-mm. yan. Mm. Paano ba natin mapiprevent ang mga anak natin sa mga ganyan? Nako! Oo nga. Yun. Ang isang doon, pagka ganyan gusto nila, kailangan nila pag-ipunan. Kasi hindi naman yan pwedeng kunin doon sa monthly budget or Mm, lalo na kung yun nga, you live within your means. Ang mm, priority mo, syempre, yung pang-araw-araw na pagkain, oo, pamasahe, kung ano pa yung school needs, di ba? oo, Yan yung mga pinaglalaanan. So, anything pa beyond that, oo. parang unfair din naman sa parents na wala na nga silang ibang ginawa kundi kumayod, magkahanap buhay. Tapos syempre, hindi pa nga nasasama dyan yung dapat kahit papaano may savings ka for a rainy day na paano kung may bigla Oo, magkakasakit, oo, paano kung yung trabaho ay hindi secure, uh, exactly. 'di ba? Lagi nga sinasabi ng mga financial analyst, dapat may savings ka na enough for 6 months na magsusurvive yung family mo. Dahil kung hindi, at biglang nagkaroon ng reshuffling halimbawa sa trabaho, nawalan ka ng trabaho, Oo nga dapat may buffer ka habang naghahanap ka ng kapalit. Yan, totoo So, kung yan. uubusin mo sa luho, sabi nga, ubus-ubus biyaya, Bukas. pagkaraan, Oo, nakatunganga. nakatuwa. Yeah, Mm. narinig ko yan sa lola ko Ubus-ubus biyaya. Oo. Bukas ay kawawa. Ay, naku. Oo, 'di Yan, ba? bukas Parang tunganga na. wale, 'di Nga nga. ba? Yung iba nga hindi pa umaabot ng 15 or katapusan. Parang yung sinasabi nilang Petsa de ah, peligro na. na Oo. magtitiis ka na sa pinaka-minimum na expense ng pagkain. Oo. Pero, 'Di ba? Sa worker pa 'yan, ha? pero alam mo, Ate Luha, kasi alam mo kalakaran, maski ng marketing ngayon, strategy ngayon, talagang matindi. Mm. Mabibiling ka Totoo. impulsively dahil Mm. parang pagka may bibilin, mo bebentahan ka ng insurance o bebentahan ka ng lupa. Mm. Ngayon na, mabili ka na ngayon. Kasi yung promo, Ah, bukas wala na yung promo. Bukas wala Oo, na yung reserve ka discount. na. Oo. Oo. Tapos before you know it, hindi ka pala handa sa ganoong Oo. commitment. Mm. Exactly. Oo. Tapos biglang may mga problema dumating, hindi mo masusustain yung Mm. mahabaang bayaran. Oo, kailangan Diba? yun.
Mm-mm. iniisip mo na pagka hindi mo natuloy, mafo-foreclose, mas malaki yung nawala sa'yo. Oo, totoo. Paano kung ilang years ka na naguhulog, tapos something happens na Oo. hindi ka nga marunong magsubi, so wala kang pang tustos na and sa ngayon yata parang 3 months ka lang na sunod-sunod na hindi makabayad, pwedeng i-resell ang iyong property, meaning wala ka na makukuha, Oo. mafo-foreclose na. Exactly, oo. Ayan. Mm, Well, kailangan alam mo rin yung mga batas tungkol dyan. Balik tayo mm, dun sa luho ng mga tao, mm. ano, dahil kasi yung mga tao Oo. ay talagang ibang klase. Madali ka ring Mm, na tawag dito, madali ka ring mahatak ng Lalo na puro taga-benta. add to cart, At, oo nga, alam 'di mo, ba? ibang klase ngayon. Oo, ang bilis-bilis, konting pindot-pindot lang. Oh, ayun na, bayarin na. Dapat, Lalo na kung may credit card ka. That's the oo, nawawala yung control. And baka oo, yung sinasabi niyang utang, it's so easy kasi talaga to purchase na oo, using your credit card. Pero remember, babayaran mo pa rin 'yan. oo, Pwedeng next month, pero pag di mo yan nabayaran ng buo next month, kakaltas na papatong na agad ang 3% over dun sa lahat ng purchases mo. oo At nga, kung may bago ka pang magiging purchase, pati yun iniinteresan kasi hanggat hindi ka paid dun sa previous mo na balance, lahat ng new purchases mo, iinteresan na. Kasi oo. utang na bale na ongoing yung Kaya So, na nga. hindi mo napapansin. Talagang, nako, ang bilis lang yan. Kala mo yung pa 3% na yan. Oo nga It eh. can even balloon to hundreds of thousands pag di ka nag-iingat. At alam ng mga marketing agents yan eh, na hindi Mm-mm. napapansin ng mga tao yung Mm. paglaki ng iyong interest Oo. na habang Oh. tumatagal, nagpapatong-patong. Alam nila yon. Mm-mm. Oo. Yung Sasabihin sasabihin, pa sa'yo, oh, okay lang, minimum amount due lang, bayaran oo, mo. Imagine mo kung yung minimum amount due, let's say, 1,000 lang. Ang oo, inutang mo, 20,000. Yung oo, 19,000 na yun, iinteresan na yun buwan-buwan. Plus oo, additional purchases. So, oo, sabi nga, niluluto ka sa sarili mong mantika. totoo. You're being, Kailangan grilled. makontrol, Mm-mm. oo. Yan. Yes. Nako, Oo. siguro related yan doon sa ating next listener, ano? Kasi Mm-mm. napaka-related nito. Sabi niya, Mm-mm. mali po ba ang self-destructive habits ko na pagsha-shopping, pagbili ng gusto Mm-mm. ko, pagkain ng masasarap, para lang po makaget over sa pain na nararamdaman ko. O, ayan, meron pala siyang Mm-mm. pain na nararamdaman. Ang, Oo. ang pang, Ah, ano yun, pampaibsan medyo, ng kanyang pain. oo, medyo wrong coping mechanisms pagka, sabi mo nga, self-destructive. Kasi, hindi naman din niya natutugunan yung pain. Oo, Parang hindi na sosolusyonan. So, parang nagiging band-aid oo. solution. Tapos, yun nga, kung beyond your budget na, I mean, kung may budget ka naman para mag-self-care, kumain minsan na masarap as a reward or go and buy something that you need na, Oo, walang problema. Pero, ikaw din makakaalam kung extreme na ba or excessive yung exactly. pag-shopping, yung kain sa labas. Kasi, pwede namang ko-compare mo, ito, five-star restaurant, doon sa dahil nagsusoothe ka ng pain, dito ko mo gusto. Oo. Ayun, parang pag nagli-live above your means ka na, Mm. talagang mas lalong lalaki yung pain mo. Pain ng pagbabayad. Oo. Financial pain ang papalit. Ako, Mm-mm. kasi nga, bilang pag-unawa naman, may mga Mm-mm. taong masakit sa damdamin. Halimbawa, Mm-mm. meron kang tawag doon, engage ka sa isang nobyo, nobya, ganyan. Balak niyo Mm-mm. na magpakasal, nag-iipon na kayo, dahil Mm-mm. ito gagawin nyo, Mm-mm. isang bahay, plano-plano, ganyan. Yan. Mm-mm. Tapos naisip nyo magta-travel kayo dito, ganun. Tapos ipon-ipon na. Tapos biglang nag-break. Mm-mm. Yung sakit ng pakiramdam. Tapos parang Mm-mm. pakiramdam na, anong gagawin ko sa lahat ng inipon namin? Tapos sa sobrang sama ng Mm-mm. loob mo, sasabihin mo,
Ay, ikain ko na nga lang. O yan, Mm-mm. gastusin ko na nga lang to dahil tapos luho dito, luho doon. Parang Mm-mm. somehow yung mga tao ay gustong makaluwag, gustong maka-recover or parang matanggal Mm-mm. yung sakit na yon. Baka Mm-mm. naman may ibang paraan na matanggal ang sakit, yung hindi Mm-mm. magastos. Yeah, mag-sign up ka sa PACC at makipag-usap sa mga ating Christian counselor. So, it will not cost you, lalo na Mm-mm. kung yun nga, yung first two sessions naman are free, baka mas maibsan pa yung pinanggagalingan ng pain at hindi mo kailangan malubog sa malaking pagkakautang dahil ang coping mechanisms mo ay pwedeng maging problematic kapag hindi mo na control or na Exactly. ano na balanse ang paggastos. Yeah. Grabe ano, ganun, ganun ba yung nagagawa ba talaga ng pain? Pero siguro, Oo. connection Pagka din nga is nag-break ang babae, di ba? Biglang nagpa-parlor, biglang gumaganda buhok. makeover, oo. Di ba? Kasi nga, it's understandable. Ang kailangan mo lang isipin talaga is kailangan within your means. Mm. Walang problema na mag-take care of yourself, but isipin mo yung medyo future na na Mm. consequences. Siguro dapat ihiwalay yung iyong personal na buhay doon sa iyong financial na buhay. Dahil Mm, kung mm, ano man yung nangyayari sa personal mong buhay, hindi dapat maapektuhan yung financial. Halimbawa, mm, priorities mo, mag-aaral ka, o kaya magsisave ka ng emergency, magbabayad mm, ka ng yung mga savings mo, andyan. Tapos pagka mm, sumama loob mo, biglang kukunin mo, wag naman, wag. biglang uubusin mo in one, 'di ba? Oo. Splurge na night. So, pagising mo kinabukasan, wala ka ng money, Oo. puro pain ka pa. Hindi naman kasi ma-overcome ng parang tapal, tinatapalan mo lang yung pain. So, you really Oo. have to go through the cause and work it out. Kasi pag Oo. hindi long term yung solution eh. Oo. Ah, temporary. Kailangan ng tibay ng damdamin sa ating mga kaagapay. Kailangan matibay Mm-mm. ang damdamin natin sa pagsagupa ng mga problema. Para sa ganon, yung mga importante ay hindi naapektuhan. Yan. Mga importanteng relationship, importanteng financial obligation, importanteng education, intellectual, at saka yung Mm. importanteng pangkaluluwa. Dapat yung mga iba dyan, nagba-backslide na kaagad. Oo. Bah, Na, na parang nagtatampo syempre sa Diyos kapag hindi oo, nila nakuha yung what they want or what oo, they think they need. oo. Tapos dahil So, may di ba? pera, gagastusin sa mga ibang bagay na patiwakal na. Oo. Lalo na kung may obvious na harm. Kasi Oo, yung iba, yun nga, minsan dinadaan sa gimmick, inom, di drugs, ba? tsaka Lahat ng parang risky. pangmanhid o Oo, risky behavior, pang-pamanhid kasi ng ng damdamin. Kaso, yun nga, unang-una temporary, oo, tapos mas madalas may singil. Sabi nga, oo. the end thereof is destruction. Mm. Kaya nga, mga kaagapay, pinapaalala namin sa inyo, mag-worship kayo tuwing Sunday. Malaki nagagawa Mm, nun. Pag ang isang tao ay sumasamba sa Panginoon, nangangahulugan na mayroong may higit pa kaysa sa mga bagay na mm, nangyayari sa kanyang buhay. Hindi mo mm, kakalimutan yun. Kaya maging matatag tayo sa pagsamba, sa pagkilala sa Diyos. mm. Ay, related dyan yung next question natin, Ito Okay. naman, ang next question natin. Natural po ba dumating sa buhay ng tao na parang nagsasawa ka na sa routinary way of your life? Ano kaya yun yung sabihin ng routinary way? At parang ayaw Mm, mo nang bumangon sa umaga, ayaw mo nang maligo o kumain. Nakakaramdam po kasi ako ng matinding pagod. Puro frustration, kabiguan, at parang bang wala na magandang nangyayari sa aking buhay. Ayan, siguro yung mga ganyan mm, damdamin, ang mm, nararamdaman ng iba nating mga kaagap. Sobra po ako mm, nadidepress at naiiyak. I'm no longer interested with my life.
Nararamdaman ko maiksi na lang buhay ko at ayaw ko maging pabigat sa ibang tao. Please, payo niyo po ako. Maraming salamat. Uy, urgent ito ha. Mm-mm. Pagka nagsasalita ka ng Um, ganito, nararamdaman ko maiksi mm-mm. na lang buhay ko. Oy, 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 careful, flag, flag. Mm-mm. Kasi Mm-mm. baka may pahiwatig ito na parang gusto Oo, kong may umalis. parang ano na saying goodbye. Parang saying goodbye na to, oy. Mm-mm. Oh, bantay, Pero bantay. actually, nabanggit niya yung posible talagang nangyayari sa kanya. It could be early signs na ng depression, Mm, na halos ayaw nang bumangon sa umaga, ayaw nang mm, maligo, or kumain. Yung mga daily routine na dati namang enjoyable sa kanya, hindi na oh, enjoyable. Kasi dati excited kang bumangon, pumasok sa school, or pumasok sa trabaho, oo, makita yung mga kaibigan mo, yung gano'n. So, if nawawala na yung interest dun sa mga dating bagay na nagpapasaya sa'yo, oo. then it could be, yun nga, depression. Yeah, So, ang realidad dito, of course, no one is exempted from feeling this way. Kaya yeah, yung sabi mo, natural lang ba? Lahat tayo ay pwedeng magkaroon ng ganitong pakiramdam, lalo na kung hindi natin nakakayang harapin kung ano man yung challenges na dumadating sa buhay. Kasi, yeah. syempre, may mga problema talaga na dumarating, external, pwedeng gawa-gawa ng ibang tao, tapos nai-stress tayo, or Oo. pwedeng may circumstance na minsan even natural calamity can become a source of challenge. Ang problema kung ang internal resources mo, emotionally, spiritually, Oo. hindi sasapat para tugunan or labanan yung external na challenge. So Yeah. parang ito, naipon ng ipon yung pagod at yung Oo. pagkadismaya, na parang kayod ako ng kayod, ganito pa rin Parang, yung estado ng buhay ko. ang nakikita ko parang minsan, may mga taong pagod naman pero masaya. Halimbawa, Mm-mm. yung mga Mm-mm. taong napagod, like example, yung bumbero. Aba, Mm-mm. nakakapagod Mm-mm. kaya magpatay ng apoy tsaka magsagip ng Mm-mm. tao. Nakakapagod yun. Pero Mm-mm. pagkatapos nung nagawa nila, na-fulfill sila. Which is maganda. Mm-mm. Merong kahulugan, Mm-mm. merong Mm-mm. fulfillment. Fulfillment. Fulfillment to sa Mm-mm. tao. Maski yung Mm-mm. iba, kapag nagsha-shopping, pagod na Mm. pagod, 3 oras Oo. naglalakad, pero Ah, nakapamili. Masakit ang oo. paa, pero tuwan-tuwa, di ba? Mm-mm. Siguro, mayahambing Depends natin. talaga. Oo, Mm-mm. mayabing natin na parang kapag nawawalan ka ng kahulugan, nawawalan ka Mm-mm. ng pakiramdam na pinuntahan yung iyong ginawa, doon ka Mm-mm. nakakaramdam na parang ka nade-depress. Oo. Parang yung mga na-break, yung mga Mm-mm. nagkaroon May frustration, oo, disappointment, oo, yung or pain. expectation nasira, tapos yung Mm-mm. sakit na hindi na mangyayari yung gustong-gusto mo na Mm-mm. sana, ayun. Pakiramdam Mm-mm. na parang wala ka ng pag-asa kung may magmamahal pa sa'yo Mm-mm. o hindi, mga ganyan. Mm-mm. So Ito, yung dream mo minsan hindi ma-fulfill kahit anong sikap oo. at tiyaga, 'di ba, na Mm, parang kailangan mo talagang mahanap oo. din yung ah, purpose. Ba't mo ba Oo. ginagawa yung Mm, ginagawa mo, na exactly. araw-araw babangon ka. Sabi nga, ah, what for? 'Di ba? Yung sa purpose-driven life na is Yes. what am I here for? Yeah, 'Di oo. Ano ba? yung kahulugan ng iyong buhay? Mm. Oo. Kasi kung hindi, talagang boring talaga yung routine. Oo. Sinabi din niya ni King Solomon, 'di ba, yung vanity or Ecclesiastes. meaningless. Oo. Oo, sa Ecclesiastes, na talaga kung isipin mo na hanggang dito lang ang buhay at parang paulit-ulit lang, tapos lalo na kung mas maraming kabiguan, Mm, what's the point? Ganun yung iniisip ng iba. Pero kung makikita mo nga na bawat ginagawa mo dito sa mundo, kung ito ay in a relationship with God, na siya yung nagbibigay sa iyo ng purpose, ng oo. meaning, meron siyang misyon na pinapagawa sa iyo, at bagamat mahirap, yun nga, meron kang joy or fulfillment. Kagaya Yes. nga ng firefighter, kasi nakita niya na yung kakayanan ko, pwede ko palang gamitin para itulong
sa kabutihan at pagliligtas ng buhay ng ibang tao. So nagkakaroon ng higher purpose ang Oo. iyong ginagawa. Pero Oo. kasi nga kung wala mong nakikitang purpose, Higher. talagang kakainin ka ng lungkot kasi Oo. paulit-ulit at parang wala ka Oo. nakikitang resulta. Ay talaga. Naku, kaya natuwa ako sa sinabi mong higher purpose, ano. Mm-mm. Minsan sa buhay, papasok ka sa isang lugar na parang mararamdaman mo yung pagiging temporary nung pinangahawakan mo. Ang Mm-mm. pera, temporary yan. Pagka sumandal ka dyan, pagka isang araw nawala yan o nagka-problema ka dyan, kapag dyan ka Kaya ang iba nakapasok, nagsusuicide pag oo, na may mga nagsusuicide. bumagsak ang business nila. O Oo. kaya yung na-scam na, Ayan, oo. Naku. ba, na parang kasi kung yun ang pinakamahalaga Mm. sa'yo at biglang nawala, tapos ang kwento, di Oo. ba? Oo. At lalo yung mga taong nakakapit din sa kanilang property pagka may nangyari sa property na yun. Mm-mm. Eh di, Mm. depressed ka na rin uli. Kaya Kami nung naundoy, oo nga. ubos. Oo nga. Oo, Pero I'm very happy ubos. na naka-recover Mm. kayo. The God is gracious to you, no? Yeah, kasi sabi nga din ni Job, 'di ba? Naked nung pumasok ka sa mundo. Oo. Naked ka rin naman na aalis kasi Aalis. Oo. hindi mo mabibit-bit lahat or Oo. anything, 'di ba? What you can actually bring is yun nga yung meaningful na Mm-mm. pamumuhay na Oo. i-dedicate mo sa Panginoon na everything Mm-mm. you do for the glory of God. Yeah. Sabi nga, whether you eat or drink, pati yung Totoo. kakainin mo, pati yung iinumin mo, kung ito ay ginawa mo para sa kaluwalhatian ng Panginoon, there's Exactly. meaning. There's meaning. Eternal Oo. purpose. Yun eh. Eternal meaning. Di Alam niyo, ba? alagaan niyo yung kaluluwa ninyo at ang tanging paraan magagawa yun ay yung kaluluwa niyo ay ilagak at ihabilin niyo sa Panginoon. At yung Mm. talagang tunay na masasandalan natin ay yung kung ano yung hinaharap natin sa Diyos, hindi yung hinaharap lang Mm-mm. natin sa near future. Dahil eventually, Mm-mm. mawawala lahat ng ating mga Mm-mm. pinundar. Pero ang Oh, isang, yes. tama sabi mo, Ate Lu, ang isang madadala mo, yung iyong kahulugan, yung mga relasyon yung dadali mo lang sa Mm-mm. langit na mga, Exactly. Ang pwede mo ngang dalahin doon is yung mga na-sharean mo ng gospel, yung yeah, mga mahal mo sa buhay na oo, dahil sa iyo, sa buhay mo at patotoo mo, ay makakasama mo sa langit. Di ba? oo, That's the best investment of your time oo. and your life. So, Alam mo, naisip ko, yung mga taong, kunwari, nakagalit mo yung kapitbahay mo o kaibigan mo dahil sa pera. Parang naisip ko, mm-mm. tapos magkikita kayo sa langit. Mm-mm. Ano kaya mangyari? Well, at least doon, no more tears, no No more more pain, tears. at saka Oo. perfect na, glorified. So, hopefully, alam mo yun, best peace na Oo. kayo pagdating Oo. doon. Hindi, Wala nang hindi ba na bitterness. nakakahiya naman pagkaharap ka sa Diyos, tatanungin ka ng Diyos, oh, Oo, yun lang. kamusta kayo? Mm-mm. Ha? Mm-mm. Andito yung kaibigan mo. Mm-mm. Naalala mo yung kaibigan mo, Oo, yung minura-mura oo. mo, yung inaway mo dahil sa Mm-mm. pera, andito siya. Madalas nga ang biro ko dyan, ano di ba, in my father's house are many rooms. Oo. Naku, roommate pa kayo. Oo nga eh. Alam nyo, baka naman kaya nawawalan ng kahulugan ng buhay dahil kasi iba yung Mm, inuna yung priority. kahulugan sa buhay. Mm-mm. Oo, nagsimula tayo kanina, yung unang listener natin, pera yata, luho, mga ganyan. Oo. Oh, it's Ay, easy kasi to be diverted into that mm, kasi materialism, mm, 'di ba? Yung consumerism, ang kaya, ating mga ad agencies make money pagka their mm, ads are, it will compel you mm, to spend, gumastos mm, kayo ng gumastos. Ang ano doon, kahit bilihin mo, 'di ba sabi nga si Solomon ang pinakamayaman, pero sabi niya meaningless. Pag yan ang oo. hinabol mo, no fulfillment will come from that. Alam mo, isang kinalulungkot ko, Ate Lu, kasi dati naman, noon nung mga medyo bata pa tayo, hindi pa naman hindi pa naman pinopromote yung pagiging magastos noon. Sa katunayan Mm-mm, noon, mm-mm. pinagtitipid yung Simple living. simpleng Mm-mm. pamumuhay. Huwag kang mamili Mm-mm. kotse, magbas ka na lang. Mm, Ganun yung mm, pinopromote. Kung ano yung pag-aaral ng mga bata, pag-aralin ng mabuti, mm, ano,
maging kapaki-pakinabang at marunong magtipid dahil Mm-mm. nag-build ka ng Mm-mm. komunidad eh. Yung komunidad ang inaasikaso nun. Kaya noon, naalala mo ba noon na pagka mayroong mga taong tumutulong sa mga estudyante, nagbibigay ng Nutriban, yung ay Mm-mm. mahirap ang Mm-mm. buhay, nagtutulungan ng Mm-mm. mga tao, Oo. namimigay. Hindi, Gatas at Nutriban. Di oo, ba? tsaka Yan yung ano. hindi madamot ang mga Mm-mm. eskwelahan noon eh. Pero ngayon, Mm-mm. palakihan ng tuition ngayon. Iba pa yung Mm-mm. Totoo. alam mo dati ang simple-simple lang ng ng mall. Mm-mm. Pagka pumunta ka Mm-mm. doon sa shop, Oo. punta ka sa Mm-mm. shopping, andun lang sapatos. Sapatos lang nakakahon pa yun. Pero ngayon yung Mm-mm. mga sapatos may sarili pang pedestal, may sarili mga display. Mm-mm. And then Kaya nga. nagtaka yung wife ko dahil ngayon daw nagtataka siya. Kasi noon naman, Mm-mm. ang simple lang ng sapatos. Mm-mm. Sapatos ano lang yung Bantex ba yun na parang Mm. simpleng kulay black na leather na siya. Mm. Pero ngayon Mm. pagka pumunta ka sa mall, may iba-iba pang mga sapatos na pang 1 year old, pang 2 year old, pang 3 year old. Mm. Hindi naman niya Mm. maintindihan. Ganon. At ang bilis lang niyang malalakihan. Oo, ang bilis siya. Diba? Parang sabi nga nung kaibigan ko may asawa, sabi niya, dapat maalala ko at pinagsisisihan ko na ang dami-dami kong binili para sa aking 1 year old. Mm. Pagdating niya ng 2 Totoo. years old, hindi na niya magamit. So parang Exactly. sayang. Sabi ko, Mm. dapat pala binili ko na lang to hindi pa nung mga bandang 6 tsaka 10. Mm. Yun lang yung period na bibilhan niya. Mm. Ang Para, sinasabi nga, 'di ba, kahit sa Bible dapat isang pares lang ng mm, at simple lifestyle, parang dalhin mo lang yung tungkod mo, isang pares ng cloak at oo. saka Nung, sapatos or sandalias. nung sa Kasi nga nila sa ang point Israel, no? doon, ang point doon mas mabilis namang magpalit pag nasira na. Kesa Oo. yung ang dami-dami, tapos kagaya nito, biglang nag-pandemic, di ba? Ang dami mong bags, ang dami mong shoes. After 3 years, hindi mo na magamit kasi yung dikit nun bumibigay na sa tagal ng panahon na hindi nagamit. Oo. So, lahat talaga makikita mo wasted dahil Oo. um, materialism. Ang bilis lang bumili kapag nakikita mo. Oo. Sabi nga, yung lust of the eyes din na Oo. sa babae, material na bagay, sa lalaki, medyo iba yung ano nila. Oo. Pero, ang reality, even lalaki ngayon, very materialistic na, vain Vain na. Di na ba? rin. Pati sila, meron na rin mga cosmetic products na for men. Yung For gano'n. men, Hindi oo. naman masamang maging maingat, malinis sa katawan, pero minsan excessive talaga na parang sabon lang, kailangan pang ganyan ka, ano, di ba? Ah, Expensive, yung gano'n. So, ah. lifestyle talaga na kailangan Eh, i-check. ganun yung mundo. Grabe. Wala ko, wag kayong ingat, at mamaya talakayin ko later na Mm-mm. maraming mga bagay talaga na nahahatak tayo dahil ganun ang ating Mm-mm. weakness, ganun ang pagiging tao. Mm-mm. Nako, Yeah. mamaya discuss pa natin pero magbe-break muna tayo at magtutuloy ang Mm-mm. Heartline dito sa inyo at maraming mga entertaining na bagay. Gusto namin na makuha nyo kung ano yung tunay na kahulugan ng buhay. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Salamat mga kaagapay sa patuloy na pag-tune in. Uy, bigyan natin ng pagkakataon na ang bawat isa ay makapakinig talaga ng ating mga wow, very good wisdom na natututunan natin. Kaya gusto ko lang magbigay ng announcement sa inyo, no? Dahil dito sa Heartline, gusto namin matugunan din yung inyong mga pangangailangan sa counseling. Kaya i-share ko sa inyo ngayon ang ating Philippine Association for Christian Counselors kung saan doon ay pwede kayo magkaroon ng libreng 2 sessions. Punta lang kayo sa philac.org, philacc.org. That is philacc.org. Pwede kayo makakuha ng dalawang sessions.
pagka nakita niyo yung schedule ng appointment, pindutin niyo yon para makakuha kayo ng dalos ko. Free counseling yan, okay? So, sagutan niyo ang form. Tapos, ang mangyayari, i-email namin kayo para matulungan kayo ng schedule, okay? In this way, na-distribute namin yung demand sa iba't ibang counselors natin. Okay? So please go to philact.org. Doon merong libreng counseling under ng Philippine Association for Christian Counselors. At tayo ay natutuwa na kasama pa rin natin ang bawat isa sa ating sa mga kaagapay. Okay? Mga kaagapay, kamusta kayo dyan? Ate Lou, Yes. welcome pa rin dito at baka may pahabol kang bate. Sa Heartstream Resources, yung mga kasama ko, we will be celebrating our anniversary soon. Sila Ate Meg Alag, Ate Manette Tumangan, Doc Dada Habakon, and Slotchin. Yan ang aming mga board members, and marami pang iba na volunteers who do missionary care or member care work. Yes, amen. Okay. Now, kasama natin dyan si Pastor Larson. Yan, hello, kamusta po kayo? And sige, wow, nakaka-excite naman, ha? Oh, ang ganda ng ministry, Ate Lou. Ano bang ano? Yeah, we minister to the ministers. Oo nga eh. Ayan, ako. So, patuloy tayo sa ating mga questions, mga kapatid. Eto, Ate Lou, here we go. Teka, nabagitan natin. Etong sabi ng ating listener, in a relationship po kami ng GF ko for 2.5 years na. Parehas po kaming may work. Planning na po kami to get married pero worried po kami kung magiging enough ba ang sahod namin while starting a family. Help us to decide po, enough ba ang sahod sa pag-start ng family? Uy, kailangan ng calculating, calculator ba? Oo. I think the best way to decide kung kaya na is kung at least both stable naman yung income, tapos syempre mag-merge yung income, but kailangan yung tingnan yung mga magiging regular expenses. Una-una na siguro yung maybe not having a lavish wedding or bonggang wedding, but yung ano lang, pwede namang masaya, maganda, pero simple na you don't have to invite everybody. Ay, lalo nung pandemic. Nung pandemic, mga 10 o 20 tao, madami na. kung closest family members or relatives, you don't even have to invite the rest of your relatives na baka hindi naman din nga ganun ka-close. And maybe yung closest friends. Para ang ano doon is kasi you're starting a life together. Hindi naman one day na celebration lang. But of course, if you budgeted naman for it for the first 2.5 years of your relationship, nasa inyo yon. Pero ako ang suggestion ko is mas paghandaan nyo yung life together. Yung pagsisimula, paghanap ng bahay na kung rerenta kayo, yung kaya nyong i-sustain on a monthly basis na ideally, hindi kakainin nun yung majority of your income. Plus yun, parang i-combine nyo yung expenses na transportation, food, yung gano'n. Kasi basic needs dapat ang priority. Pero alam mo, Ate Lou, yung buhay mag-asawa, hindi lang naman talagang magka nag-asawa ka, hindi mo lang iniisip yung problemang pinansyal. Kasi definitely may iba pang mga problema. May iba-ibang aspeto yan. May problemang relational problem. Meron ding emotional na problem, physical dahil yung health, in sickness and in health niya, Tapos, kailangan mga obligasyon, mga trabaho, career din, kasama sa Siguro, baka natakot siya dahil baka gusto mong solvein lahat yun sa pamagitan ng pera. Hindi naman talaga. Buhay mag-asawa, hindi naman lahat malulutas sa pamagitan ng pera. Kaya dapat ihanda mo yung sarili mo talaga. Hindi lang yung tungkol sa pera na gano'n. Ibig sabihin, which is, ang good news is, meron tayong mga kakayahan na
hindi kailangan budget ang magiging Mm-mm. source ng solution. Kaya, kunwari, I'm sure ito naranasan mo. May mga pagkakataon nagsasakripisyo kayo. Ang hirap magsakripisyo, maghigpit ng sinturon, Mm-mm. magtumulong sa kapwa. Mahirap yun, tumulong sa mga kamag-anak kung nagkaroon ng problema. O kaya yung sarili ninyong mga, kunwari, may na challenges na dumating. Ang hirap magsakripisyo. Pero, isa sa mga pinakamagandang pinagkukunan ng lakas, yung relasyon mo dun sa iyong asawa. I think Mm-mm. yun yung mas maganda. No? What do you think, Ate Lu? Mm-mm. Well, talagang lahat yan, i-consider. Yeah. Kasi syempre, andun yung realidad na hindi nyo naman talaga mape-predict yung kung ano yung mga challenges na Oo. darating. Ang importante, paghandaan nyo na magkakampi kayo. You're a Yan. team. Kaya ideally, magpa-pre-marriage counseling kayo para matukoy kung ano yung mga potential conflict points, ano ba yung mga bagay na Oo. hindi kayo pa in agreement with. Kasi kung hindi Mm. kayo magkasundo sa mga major issues in life, magiging problematic. Kaya ang sabi ko, ang paghandaan nyo, yung life together. Hindi yung financial lang na gastusin, kundi mag-gel ba kayo as Oo. a team pagka hinaharap nyo na yung pang-araw-araw na challenge ng buhay na Mm. maraming ibabatong problema na Mm. yung maturity, emotional, spiritual maturity will help. Yeah. Ay, alam mo, Ate Lu, malaking bagay yung alam natin yung makibaka sa problema at challenges ng buhay. Mm-mm. Kasi, ang pagkakasal ay hindi lang naman tungkol sa yayaman kayo o hihirap eh. Tungkol din Mm-mm. yan sa Mm-mm. sa better or worse or better. Mm-mm. Ay, Totoo. Oo. oo. At yung problemang financial, ano, maganda kung Mm-mm. meron kang finance, edi solved na yon. Kung meron. Mm-mm. Iintindihin mo naman yung physical, intindihin mo yung Mm-mm. emotional din, pati intelligence, mga anak nyo, social growth din ng mga anak nyo, kayo-kayo, yan. Mga bagay na yan. Huwag kayong magugumon ng hirap. Huwag kayong matatalo ng challenges ng buhay. Kasi kailangan Mm-mm. natin, yun naman ang buhay, ano, masaya ang nakakasolve ng problem. Ang sarap ng pakiramdam na nakakasolve ng problem. Ay, Ate Mm-mm. Lu, related dito yung isa nating question, ano? Kasi Mm-mm. may kinalaman din. Siguro kung itong ma-engage na ito, nag-iisip tungkol sa kung paano harapin ang buhay ng mag-asawa dahil sa pera. Mm-mm. Ito naman ay yung isa ay breadwinner. Ang sabi niya Mm-mm. ito, paano ko po ma-overcome ang pressure kapag ikaw ay breadwinner ng family? Minsan po ay gusto ko na sumuko pero hindi pwede dahil umaasa sa akin ang pamilya ko. Oh, ay naalala ko yung kapatid ko na anim ng anak. Hey, Tito Mm-mm. Ariel, kamusta ka na? Ayun, si Ariel na Mm-mm. Arca. Ayan, sa mga Mm-mm. pamangkin ko. Mahirap talaga, no, pagka may umaasa sa'yo. Mm, Um, pero siguro pwede ring tingnan na paano kayo magtutulungan as a family. yeah. Kasi mahirap din naman na parang isang tao lang ang kumakarga ng uh, most of the responsibilities. Yes, Uh, oo. ideally, kung may iba pang naghahanap buhay, pitch in din Oo, na. tulong. Oo. Tapos kung hindi naman marami yung pwedeng itulong, pwedeng tumulong in terms of paano paliliitin yung Ang gastusin. gastos, 'Di ba? oo. O, hindi naman kailangang nag-work na sila. Bawa kung estudyante, Oo. andun din yung paano sila makakatulong in so many ways na Mm, hindi na kailangang mas malaki yung gastos. Kaya needs oo. versus talaga luxury or preferences na kailangan, sabi nga, habang maikli ang kumot, matutong mamaluktot na magtitiis din na hindi magko-complain para hindi Mm, masyadong bumibigat lalo yung damdamin mm, ng ng ating breadwinner. mm. Ah, Encouragement talaga. oo. Ako meron akong na-discover dahil nagka-counseling din ako mga tao na mga breadwinners din. Nakakapagod talaga Mm-mm. yung pakiramdam na kasosweldo mo pa lang,
bukas ubos Mm-mm. na dahil kasi ang daming mga gastusin, ang daming mga obligasyon, Bayarin. maraming Nautang mo bayarin. na minsan, oo, yung Oo. mga. So Yung, yun, medyo yung, discouraging nga yun. Kaya kailangan pero, talaga palakasin yung loob. pero napansin ko na pwede namang hindi ka ma-discourage. Kunwari, binayaran mo yung Mm-mm. upa, ba't sasama ang loob Mm-mm. mo? Eh buti nga, nabayaran mo yung upa dahil kasi meron kang tirahan. Kasi ang importante Ah, doon, may natitirahan ka, meron kang So, may napuntahan yung ginastos mo. Eh, yun yung mahalaga, na yung ginastos mo o yung pera na kinita mo, pinagpaguran mo, napunta sa mabuting bagay o kaya napunta sa kapakipakinabang sa'yo. So, for example, yung isa pong counseling ko na ano siya, nagkautang-utang siya, pero inilagay niya naman sa negosyo na yung negosyo naman ay kumita naman, umikita ngayon na nasusustain sila dahil doon sa negosyo niya. So, huwag mm-mm. sasama ang loob mo kung gumastos ka, nabawasan nga Mm-mm. yung kita, pero meron namang nagsusustain sa'yo. Ibig sabihin, kung napunta Yeah. sa kabutihan, edi Oo. maganda. Oo. Oo. Tsaka needs yun eh. Talagang Oo. gagastusan at gagastusan mo. Ang kailangan mo na lang isipin is, sabi nga, may kakayanan ka na at least Oo. kumita, Yan. magtrabaho, para matustusan mo yung mga pangangailangan. Oo. Kaya nga, ang importante lang dito, medyo tulungan. Kasi palagay Mm-mm. ko nagiging mabigat para sa'yo kung pakiramdam mo, ikaw lang ang Oo. inaasahan at parang lulubog na yung buong barko kapag Oo. ikaw ay nawala. So, if they can help in small ways, mabigyan ka ng lakas ng loob na Oo. kakayanin basta tulungan. Oo, yeah. Praise God, ano, kapag ikaw ay kumikita, salamat sa Diyos dahil meron Mm. kang ginagamit para matugunan yung Mm. kailangan ninyo. Mm. So, At saka alam ng Diyos yung pangangailangan. oo. Just do your part, work hard. At yun nga, sabi ko rin, yung iba na hindi pa nagtatrabaho, matuto din magtipid, Oo. ah, sabi nga, magsakripisyo para sa ikabubuti ng lahat. At Mm-mm. malalampasan nyo eh. Kasi kami, nanggaling din sa ganyan na talagang parang yun yung totoong living by faith kasi hindi mo alam minsan kung saan gagaling, like Oo. hindi regular, walang sweldo, 'di ba? Kaya nga Oo, biro yan, yan. namin diyan Mahirap yun. GSIS galing sa itaas sumasahod. Yung may trabaho na may fixed payday, medyo may certainty pa. Ang kailangan mo lang i-balance mo na yung expenses hindi lalampas para hindi ka rin mababaon sa utang. Oo, ayan. Parang SSS pala yan, ano? Yung Mm. sa sahod secure. Kung ano, yun lang talaga. Minsan talaga kasi sa panahon ngayon, hindi pwedeng one income family. Mm-mm. Dahil syempre kung ilan yung kumakain, ilan yung pumapasok sa eskwela, ilan yung namamasahe, kung pupunta rin sa trabaho. So talagang talaga balikatan, tulungan lang talaga. Yeah, oo. Tulungan tayo, no? Eto, mayroon pa tayong isang question sa ating listener. Sabi niya, eto naman, umabot na doon sa loan, ano? Hanggat Mm, maaari mm, po, sabi niya, hanggat maaari po, ayaw ko sana magkaroon ng utang. Pero, plan ko mm, po sana mag-loan ng bahay dahil ngayon po ay nakatira kami sa mother-in-law ko. At least po, mm, magkakaroon kami ng sarili. Ano po ba ang mga dapat kong i-consider? Ayan, good question, ano? Ah, mm. practical na Ito talagang practical. purely financial na Mm. Ang reality sa ngayon, pag nasa sentro ng mga city na malapit sa hanap buhay mo, mahal na. Oo. Sobrang mahal na ng mga available na houses for Oo. buying. Hindi na nga Kung available ang houses ngayon. Puro condo na halos eh, dito. ayun nga, I mean, house pa din naman siya kung sakali. Oo. Kaya lang, kung iisipin mo, napaka-expensive Yeah. na pagka malapit sa pinagtatrabahuhan mo. So, kung kukuha ka naman ng malayo, naguhulog ka na ng bahay na pwedeng kaya at affordable dun sa Mm. sweldo mo. Kasi kailangan wag kakainin nun yung ah, Mga more basic. than 50% ng sahod mo eh. Kasi Exactly. pag Oo. hindi, paano na yung pagkain, Mm. utilities, kuryente, tubig, Yeah. internet, tapos kung Oo. malayo pa,
magta-transpo ka pa. Oo. So, minsan, yung nakikita ko kasi ngayon sa mga real estate trends, hindi na practical tuloy bumili ng sariling bahay na Actually, ang layo. actually, minsan may mga pagkakataon na naisip ko, it would be better kung mabibili mo yung lupain o yung bahay dahil in the future magagamit mo yan sa Mm-mm. pagpapaupa o kaya sa mga Mm-mm. investment mo. Kaya lang, Mm-mm. kung talagang gusto mo ng bahay, yung pag-aari mo, whether condo o bahay at lupa, Mm-mm. kung anumang real estate property ang gusto mong bilhin, alam mong hindi mo mabibili yan ng isang bagsak unless yung Mm-mm. pagkayaman-yaman mo talaga. Oo. Kasi milyon yan Ibig ha. sabihin, loan. Loan Oo, talaga. talagang hihiram ka Mm-mm. kung gusto mong makabili ng medyo malaki kaysa sa Mm-mm. kinikita mo. Kasi ganun Mm-mm. Totoo. ka-expensive nga ang Oo, ang ano mo. real estate. At Mm-mm. kung maaari, ang pinaka-best na try mo through pag-ibig. Kasi Ayan. pag nag-bank loan ka, mas mataas na di hamak ang magiging Interest. interest doon sa ni-loan mo na amount. Kasi Oo. babayaran na agad yan ng bangko doon sa developer, tapos sa bangko ka na may utang. At ang Ayan. malaking possibility noon, pag sobrang taas ng interest, sobrang taas ng monthly amortization, pag hindi mo na-sustain ang payment, iilitin ng bangko yan. Ayan. Ang pag-ibig, may na-foreclose din, pero mas di hamak na mas merong allowance Oo. na at ang lang, wag mong palalampasin na masyadong matagal. Oo. Ang nagiging kasi nag-foreclose na din nga ang pag-ibig at binebenta as foreclosed property na yung Oo. iba tuloy nakakakuha ng mas mura. In fact, kung talagang gusto mo, hanap ka sa pag-ibig ng Oo, yan. Yung mga foreclosed foreclosed properties property na na pwede mong saluhin. Parang may oo. bidding yan at pag Mm. nabigay sa'yo, mas mababa ang Oo, mas ang mababa ang magiging halaga. cost. Oo. Ganon. Exactly. Mm-mm. That's a very practical way of checking it out. Ayan, magandang advice to, Mm-mm. Ate Lou. Kasi, ayan, kaibigan, kung ikaw ay naghahanap ng matitirahan at gusto mong pag-aari mo yun, ayan, kumuha ka ng foreclosed property, hanapin mo sa Pag-ibig, magbibid ka. Mm. Sa Oo, website nila, maraming oo, available. Huwag kayong kukuha ng kung sino-sino lang yung ha. Kasi oo, minsan yung iba, pinapasalo nila tapos yung pala either nabenta na nila or oo, foreclosed na pala. So, you oo, go to the legitimate source, yung yun. website or pumunta kayo mismo sa Pag-ibig office. At Ayan. officer ng Pag-ibig, wag ahente ang Oo, oo, kakausapin naku, niyo. may mga ano Mm-mm. din pala doon, ano? Mm-mm. Oo, may scam din kasi na nangyayari sa May ganyan. scam. Ano Mm-mm. ba yan? Naku. Mm-mm. Protektahan niyo yung sarili niyo sa scam. Naku, may mga scam sa real Mm-mm. estate yan na kunwari ganito yung Oo, presyo, mababa. Tapos exact. pagdating mo doon, Mm-mm. ang dami-dami palang mga hidden Or charges. may nakatira pala May at nakatira hindi mo din ba? mapaalis. Oo. Mm-mm. May Ayan. mga ganong cases. So, Oo. Ah, hard-earned money, pag-ingatan din natin paano i-invest ng maayos. oo, ayan. Sana nakatulong kaagapay. Kung ultimately, ito ikaw ang magde-decide noon kung ano yung kakayahan Mm-mm. mo. Mas alam mo kaysa kahit kanino. Ikaw ang nakakaalam Mm-mm. doon, okay? So, Mm-mm. maging matalino sa iyong pagpili. Pero at the same time, Mm-mm. kung hindi ka namili, may grace naman ng Diyos, ano? Mm-mm. Kailangan mo magpagkasundo sa inyo mo? Or kung talagang gusto nyong bumukod, which is an idea din naman Oo, kasi dahil situation. syempre nga gusto nyo magsimula ng buhay na kayo lang. Hmm. Kumbaga, ang pinakaano is maybe find a place na affordable na marerentahan nyo. Huwag lang masyadong, of course, bongga din yung expectations. Kami Mm. sa totoo lang, nung nagsisimula kami, isang kwarto na Oo. Nakita kumbaga ko yon. Nakita ko yon. may talagang yung kama, mesa, halos magkadikit na, yung gano'n. Oo. Wala na talagang parang studio unit na condo ang idea. Pero actually, mas maliit pa. Basta may Oo. sarili lang CR, yun, pwede Na, na. nakita ko Ang yun, Ate Lu. Hindi, simple, hindi oo. condo yun, ha? Hindi condo yung Hindi, tinitransfer ko. parang condo nga yung studio na unit na ang Oo. liit-liit. Pero at Oo. least alam mo yun, yung nagsisimula kami, ito sabihin na natin, yung sweldo ko noon, 3,500 a month.
Oo. Yung bahay 1,000. Dalawa kami na nagtatrabaho. So kahit Oo. papaano, hindi niya kinakain yung Oo. majority ng Mm. resources. So Yeah. dumating yung panahon, makakapag-ipon ka, may pwede ka na pang down. Hindi mo Yeah. kailangan patulan ng sobrang malaking interest. Kung Mm. meron kang kahit papaano na itatabi, at eventually magkakaroon ka na. At kung pag-ibig nga, baka mas ma-afford mo. Yun lang ang expectation din dyan. Kung gusto mo kasi ng malapit, hanap ka talaga ng Medyo rent na lang mahal. muna. Oo. Oo. Medyo Na, mahal. Yun nga. Well, magandang pakay pero sa biyaya ng Diyos. oo. Ang Lagi lang ipanalangin. Kasi kung panalangin, di pa oo. timing, huwag mainip. Yeah. Magtiwala ka lang sa plano ng Diyos. Kami, sa totoo lang, 2009 lang kami talaga nakabili. Ang tagal na naming kasal, pero kasi ang priority din namin nun, yung malapit kung saan kami nagmi-minister. Yeah. Kasi nung once na bumili na kami, talaga namang napakalayo na. At Oo. ang kakaririn mo doon, pagko-commute. Oo. Yeah. Yun kasi ang Mm. affordable. Sa ngayon, Mm-mm. mga affordable na house and lot na andun sa malalayo. Sa Mga Binangonan, sa Malolos, Cavite, ayan. Marilaw, Oo, ang lalayo sa parang provincial trabaho mo. na. Oo. Oo. Kasi mahilig ako tumingin sa real estate. Sabi ko, kung ano pala, mas malayo pa dito sa tinitirahan namin. Oo. Hindi na rin worth it kasi yung pagod Oo. mo, yung ipapahinga mo na sana mula Bibiyahe trabaho, mo pa. Oo. ibabiyahe mo pa. Not Tapos unless, naguhulog ka. na yung trabaho mong bago naandoon na doon sa Oo. paglilipatan mo. Oo, dun sa paglilipatan. Which means parang relocation ka. Oo. Or kung nasa work from home ka na na setting. Yan, Pero yun maganda yung mga yan. considerations na Oo. Kaya kailangan maganda internet. practical. Oo, yun Oo. din kasi mamaya paglipat mo dun sa ganung lugar, hindi pa 5G or whatever yung 'di ba? So, baka hindi mo masustain kung online yung Oo. work. Yes, ayan. Ayan, maganda. Maganda na nai-elaborate yung mga importanteng factors dyan. That's a very, very good thing. Thank you, Ate Lu. Ngayon, meron pa tayong isa pang tanong dito. Ito naman yung teka. Ating listeners, teka, sandali. Mukhang may nakaligtaan akong tanong. Pero anyway, Na-skip. oo, parang may Mm-mm. na-skip ako. Pero alam mo, Ate, Mm-mm. ang isa sa mga bagay Mm-mm. na naiisip ko, well, but when it comes to property, talagang Mm-mm. hindi yung property ang magiging deciding factor ng buong buhay mo. Sana hindi. Mm-mm. Sana hindi yung Mm-mm. property. Kung ikaw ay mauupa, kung ikaw mamimili, praise God kung makabili, Mm-mm. praise God kung may maupa. Kung ano man yung Mm-mm. madulot nun, dapat mapagpatuloy yung buhay, may pagpatuloy ang misyon. Kaya tuloy-tuloy lang dahil maganda ang kinabukasan na inihanda ng Diyos Mm-mm. sa'yo. Well, Mm-mm. ano ka na rin, Dati ka na rin marami kang alam sa real estate, Ate Lu? Oo, kasi nung panahong ako'y hindi pa nag-full time sa gawain, ay naging executive assistant ako to a realtor. Oo, Ah, ganoon. Real estate, siya, kumbaga licensed broker. So, alam ko yung kalakaran, yung mga tripping, yung Yan. pag-reservation. Ang ano lang dito talaga, maging handa ka kasi yung sinasabing cost na initial, marami pa yung mga underlying costs. Wala pa dyan yung interest pati na ipapataw. Kasi syempre, hindi mo nga siya mabibili ng cash. Kung Oo. outright cash siya, discount ka, baka mga 10% pa. Pero, pag hindi yan cash, patong ng patong yung interest. Sa banks ngayon, I think 7%. Oo, ay, Mm-mm. naku. Oo. May, So, kung hindi pa mm. yan bank, in-house financing, kung doon mismo sa developer, 14%. Wow, ang laki. Ganon ka, Oo. Kaya, as much as you can, kung talagang kaya, kuha ka na meron kang mas malaking pang down or Mm-mm. para mababawasan na yung loanable amount. Oo, Ganon mag-ipon ang muna pinaka. kayong So, malaki-laking ipon pera. ka muna. Oo. Oo. Hindi yung papatulan mo yung total contract price na ganito. Oo. Tapos,
10% lang yung ma-down mo, yung 90% mo na yun, uutangin mo. Ang Oo. laki ng interest. Laki Isipin mo nun. na lang sa 7% sa Mm. banks. Yeah. Malaking bagay. 'Di ba? Oo. Yeah. Kailangan talaga yon, ano. So, thank you, Ate Lu. That's a very, very sound decision-making process. Ano, magandang solution yan. Okay, Mm. so maganda foreclosed. Kailangan Mm. Ang sakit pagka nakapaghulog ka na ng 5 taon, imagine mo, tapos Oo. babawiin lang sa'yo, as in zero. Wala kang mababawi. Oo nga. Yeah. Siguro yung kung ready for occupancy yan, parang iisipin mo, nag-rent ka. Pero ang Oo. taas na rent. Tapos kung Mm. malayo pa, alam mo yun, Maganda minsan rin yun, parang, ano, yung ready for ah, occupancy. oo, kaya lang mas mataas. Oo. Kung pre-selling, at least mas mura-mura. Pero Oo. hindi mo pa matitirahan. Yun lang. Titira ka pa rin sa in-laws mo. Kasi pag Oo. hindi, sabay ka naguhulog ng bahay, tapos nagre-renta ka. Oo. Mas mabigat. Oo. Ang pre-selling kasi hindi pa gawa yung Oo. iyong binibili. So, Oo, baka tinatayo pa mga lang. 1 year pa. Yeah. Oo. 1 year pa before mo matitirahan or Two two years, three years. years, mura. Oo, Makukuha mo na mura. oo. Pagka 2 years Depende, away. oo. Three. Yan. Mm-mm. Kaya Yan. parang ano talaga is yung isipin mo lang yung long term kasi Yeah. kailangan sustainable mo na mahuhulugan. Kasi Yeah. sabi nga 'di ba, count the cost before you start building the house. Kasi Yes. pag hindi, magiging waste, matatapon sa Okay. wala yung lahat ng Totoo. hinulog mo. That's right. Ayan. Ako. Ganda, Tilu. Well, eto, final question. Ito sabi ng ating listener. Sabi niya, married na po ako and my 2 kids. Both are elementary at nasa public school. Yung asawa ko ay OFW and we are planning po na mag-resign na po ako sa work at mag-business na para matutukan ko mga anak ko. So yung asawa niya nasa abroad, pinagre-resign siya. Okay. Pero we are, Nagde-decide, oo, oo, para focus sa children. oo. Pero we are Mm-mm. thinking sa future namin, kaya nahihirapan kami to decide. Ano po ang may papayo nyo? Ayan. Oh. Okay. Common to, no? Mm-mm. Uh, Well, depende sa business din na papasukin mo. Isa mm-mm. yun sa mga considerations. Kasi kung magsisimula ka pa lang ng business, that means you will exert more time and effort Oo. in building your business. So kung ang iniisip mo mas matututukan mo yung mga bata while starting a business, baka hindi magiging feasible. Malamang baka nga mas maging busy ka dahil kailangan mong i-establish muna yung Oo. business. Unless it's a work from home business na either online selling or what. Pero ang reality din nito, pag nagsisimula ka ng business, hindi talaga siya ganun pa kadaling mag-earn. Oo. Kailangan mo munang ma-establish yung ano. So, kung hindi pa ganun ka-stable yung work Parang, ni mm. husband or ni ano na as an OFW, it may be a risk Mm. to give up Actually, your position. iyon yung common problem ng mga OFW. Kapag Mm-mm. nagtatrabaho sa abroad, hindi talaga stable yun. Hindi mo sure. Mm-mm. Kasi Ah. hindi ka taga ron eh. Anytime, Mm-mm. pagka may nangyari, sila yung unang mawawala, tatanggalin sila. Mm-mm. Anytime, pagka Mm-mm. nagkagulo doon, sila yung Oo, pinaka... gera or what. Oo. Mm-mm. Oh, at saka kahit walang gera, kahit kunwari promotion, Yung baka hindi sila mapili oo. sa promotion, mga ganun. Ah, Na, totoo. Plus contract yan. What if oo, hindi ma-renew ang contract? yun pa. Pwedeng in the first 2 years of contract, ayos kayo. Oo. Pero long term, yung kailangan nyo ring titingnan. It's Mm-mm. not always an assurance na mare-renew. Mm. At, Pero, on the other side naman, maganda naman kung kunwari, kung mm-mm, kaya naman ni husband, yung sweldo niya lang, kaya na sa lahat. mm-mm, Hindi na niya kailangan mm-mm, magtrabaho, tutukan na lang niya yung mga bata. Kung mm-mm, papayag siya mm-mm, ng ganun. Ah, mm-mm, mukhang gusto niya rin mag-business ng sarili. mm-mm, Or parang mm-mm. siguro pang retirement Support, o oo, pang support din, mm-mm, pang mm-mm. emergency, yung second business. Totoo. Oo. Siguro, mas alam niya to dahil alam niya kung ano kakayahan niya, kung gaano kalusog Mm. siya, ano pakiramdam niya sa mga darating Mm-mm. na. Somehow, may mga pagkakataong hindi natin talaga alam kung ano yung kinabukasan.
Ano Plus, ang ano is, anong klaseng business? Is it yan, really viable? Kasi yan. pwedeng, walang problema na mag-resign at mag-business, pero kung kailangan mo yung second income, tapos i-give up mo yung secure Oh, para sumubok sa business na baka hindi, kasi kailangan need ang mm, business. Kasi pag hindi need ng ibang tao ang business mo, at ano siya, parang mm, ano lang, luxury or ano, hindi ka maraming clientele. oo, So, baka hindi magiging ganon yung return of investment. mm, So, or kung gusto mo naman, dahil nga ayaw mo lang mabore, pwede naman kung kaya nga ng oo, isang income. mm, Pero yung savings, pwedeng matatamaan kasi parang future yung mm, perspective mo din. Pag hindi two income talaga, hindi kayo magkakaroon ng sure na savings. na Kasi enough pwede niyong pala. gawin, oo, pwede niyong gawin kung sufficient naman si husband, yung lahat ng income mo, pwede maging savings. Yeah, You live within one income. Mas oo, mabilis niyong mapapatupad yung future na plans na mm, secure. yeah, Pero pag business, it's always a risk. mm. Yan yung ano. At siguro, makakatulong din sa kanila yung silang mag-asawa ay dapat iisa at magkapareho ng Mm-mm. pahalagahan patungkol dito para madaling Yeah. mag-decide. Kasi sa totoo lang, hindi nyo alam yung kinabukasan. Anong Mm-mm. prinsipyo ang susundin ninyo Mm-mm. pareho, natugma kayo? Anong prinsipyo Mm-mm. ang common ninyong magagawa patungkol dyan? Dahil doon kayo Yeah. makakapag-decide together. Mm-mm. And the truth is, walang Mm-mm. nakakaalam talaga. Ano ba Walang hard and makikipagkariduan? fast rule. So Oo. kung ang priority mo ay kids, kung magre-resign ka, baka hindi feasible na sasabayan mo din ang business. Mm-mm. Unless nga na yung business is free yung time mo that you can Mm. make your children a priority. Pero baka masaya naman siya na totally full-time sa pagiging housewife. Pwede rin. Pwede kung Oo. masaya siya Kaya doon. At nga, kung kung, ayaw kung sa kanila yon, di ba? kung kakayanin naman at syempre, it's always good to spend quality time while the Yan. kids are young. Kasi sa Yeah. totoo lang, ang bilis-bilis lang din nilang lumaki at, Oo. they will leave the home, di ba? Pag nag-college na yan, magdo-dorm or what. So, talagang sabi nga, make the most of your time then with them. Yes. Amen. Ang ganda. Naku, Ate Lu. That's a very, very wonderful discussion. Bihira tayo nakakaroon ng ganitong discussion, ha? Na practical financial sense. Wow. Oo nga. Although, disclaimer, hindi ako financial analyst or Mm-mm. financial advisor, but that comes from years of experience. At yun Yes. nga, may napagtrabahuhan ako sa real estate Oo. when I was still, hindi pa talaga kaya. Yun yung mga Oo. panahon na I was still helping the family. Dalaga Yes. ako, kailangan ng ano. So, hindi pa ako talaga concentrate dun sa field na Parang kumbaga naalala ko yun, passion ah. ng heart ko. Mm-mm. Wala panganay ako eh. I have five Oo. siblings eh. So I Oo. needed to help. So yun, ganun talaga. Minsan sakripisyo. Tapos Yes. after pero nakita ko din yung faithfulness ni God. Nung umalis ako sa secular work, nag full-time ako sa ministry, actually mas nakita ko yung pagpapala ng Lord na lahat ng kapatid ko nakagraduate, may Yes. sarili ng pamilya, at hindi kami ginutom. Obvious ba? Mm-mm. Hindi kami ginugutom ng Panginoon. The Lord is Amen. faithful. Kaya kung Indeed. finances, God's finances, your finances, magugulat ka sa accounting principles ng Panginoon. Panginoon ay Hindi may ka iba. mag hindi ka magde-deficit or magze-zero balance basta you prioritize God, and yun nga, Mm-mm. needs over pleasure. Yan. Ay, oo. Thank you very much. Ang ganda niyan. So, bago Mm. tayo magtapos, kasi malapit na tayo, pagpe-pray natin Mm. ng ating mga kapatiran dito. So, I'm gonna ask you, Ate Lu, to go Mm. ahead and pray for us. Let's go to the Lord in prayer. Heavenly Father, marami pong salamat sa lahat-lahat ng pagpapala na patuloy mong pinapadala sa amin. Thank you, Lord, for always looking after us, provisions, whether financial, even emotional, and even psychological, Lord, dun sa mga challenges na kailangan po namin
harapin. And Lord, most especially yung spiritual strength na we can always count on you to give us wisdom, to give us the comfort that we need kapag mabigat na mabigat po talaga ang mga sitwasyong pinagdadaanan. So Lord, we commit unto you each and every listener, ang bawat nakikinig po sa mga tahanan nila right now, that you will just embrace them with your love, that you will continue to comfort them dun sa mga kanya-kanyang pinagdadaanan na hindi man po namin alam exactly where they are and what they need to do. Kayo po ang mag-communicate sa kanila through your Holy Spirit, Father God, that you will comfort them and calm them and give them the answers that they need. And Lord, I pray that you will just also provide, for we know, Lord, na very challenging talaga yung mga panahon ngayon na kahit na may mga trabaho, may regular na income, Father God, the cost of living is so high, napakalaki ng mga gastusin sa renta, pagkain, transportation, at lalo na po pagka minsan ay dumadating ang mga sakit na hindi po namin maiwasan dahil nandun din po yung pollution, yung exposure namin sa iba-ibang sakit. You are our only protection, O God. Yes, and that we pray that you'll give them healthy bodies, you'll give them the capacity to work and create wealth para matugunan yung mga pangangailangan ng kanilang mga pamilya, mahal sa buhay. So Lord, we pray that you'll give them joy also, na hindi nila makikita ito as a desperation, kundi this is just, temporary, that this is our preparation. Kaya kailangan naming mahanap, Panginoon, ang inyong plano sa aming buhay, na magagawa namin ang inyong purpose sa aming buhay at magiging joyful, Lord. You came to give life and give it abundantly. So alam ko, Panginoon, na hindi mo pababayaan ang sino mang nagtitiwala at hihintay sa inyong pagpapala. So Lord, we commit them to you. Bless them, siksik, liglig at umaapaw. At nawa, Panginoon, patuloy nilang isuko sa inyo ang kanilang mga bigat, because sabi mo nga, come to me who are weary and heavy laden, and you will give them rest. So Lord, inilalagak namin sa inyo lahat ng bigat, at kayo po ang kumarga sa amin hanggang sa malampasan po ang mga pagsubok na to. At makikita namin na dahil kayo ay ang aming kasama, kami ay nasa winning side. Yes. Thank you, Father God, for this comfort, for this promise. For we know, Lord, that you have plans for us, to prosper us and not to harm us, to give us a hope and a future. So we pray all these things, Lord. God bless everyone who listens and obey your word. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Wow. Thank you very much, Lord. And we thank you, Ate Lou, dahil it's a very, very inspiring prayer. Salamat din sa lahat ng mga nakinig. Well, Ate Lou, any last messages para sa ating mga listeners? If you also, we will be coming out soon with our Heartstream resources na website. You can also log in pagka ni-launch na namin. Meron din kami mga debriefing sessions that are, kung hindi naman kasing bigat ng mga counseling issues, you can always, if you just need someone to talk to you, we will have it on our platform soon. So we'll keep you posted. Ayan. At syempre, Ate Lou. Follow my Facebook para makita nyo. Facebook. Ay, speaking of that, dahil alam ko may mga taong gustong makausap ka, maghingi ng counsel mula sa'yo. Meron bang paraan na ikaw ay makontak? Yeah. You can use mobile. Yung kung meron akong Viber, Telegram, WhatsApp, 0917-159-4684. Or dun sa mga mas sanay sa Facebook, open yung messenger ko to receive messages even to those na hindi ko pa friends. So, you just message me, hanapin nyo lang yung Lou Mandalupe. And, I will respond pagka wala akong sessions. I usually check and I will get back to you.
Yes, absolutely. Ang galing. Ayan, kitang-kita nyo sa inyong mga screen. Dahil tayo nasa Radyo TV, kitang-kita nyo kung saan makokontakt si Ate Lou Mandalupe. Ayan. Licensed Professional Counseling ang inyong matatanggap mula sa kanya. Kaya, ayan. Yan. Thank you very much, Ate Lou. Wow, it's such a blessing to have you here with us, ano? And It's a talagang, blessing for me too. It's a oo. joy to be here and namimiss ko nga pagka hindi tayo nagkikita at kasama ang ating mga tagapakinig. So, Yeah. let's journey together. Sabi nga mahaba ang race pero Hmm. if we run together, kaya. Yes, that's great. Thank you, Ate Lou, and I hope to see you next time. God bless sa'yo. Yeah. God bless. Salamat, Ate Lou, at pagpalain ka lagi sa iyong ministry. And thank you for having time for us para dito sa DZS. Mga kapatid, kamusta kayo? Napansin niyo ba na parang maraming tema sa ating mga tinalakay ngayon na may kinalaman sa pera? Pero naintindihan natin na malaki ang pangailangan ng mga tao pagdating sa pera. Mapapansin niyo sa mga katanungang na-raise up dito ay nagiging hadlang ang kawalan ng pera para magampanan ang dapat nating gawin. At madalas ay nagiging issue din ng mga alitan sa mga magkakaibigan, magkakapatid, mga pamilya. Isa sa mga bagay na ating matututunan na dito sa ating programa na ito for this episode ay mayroong mga mas mahalaga pa kaysa sa kayamanan lang na naandito sa mundo. Mapapansin ninyo na sa ating talakayan, naging mahalaga yung relasyon mo sa iyong kapwa, sa iyong kapatid, sa mga magkakamag-anak. Pati yung mga plano sa buhay ay hindi dapat masira ng kawalan ng pera. Katunayan, tuwari kung papakasal ka at wala kang pera, hindi yun ang pinakamalaking problema sa lahat. Ang mas malaking problema ay kung kaya mong makitungo na maayos sa buong panahon na ikaw ay asawa. So yung relationship talaga ang mas mahalaga. At ito pa, may mga pagkakataon na maaring nasi-short ka, maaring nakukulangan tayo sa ating mga paggastos. Totoo yan, lahat tayo umaabot doon. Ako rin nagkakaroon ng ganon. Pero kailangan natin ipagpursigihan and we have to make sure, dapat masiguro natin na hindi tayo nahahadlangan ng ating mga tungkulin sa buhay. Ang kawalan ng pera ay hindi dapat maging hadlang sa tungkulin mo sa buhay. At hindi rin naman dapat na ito ang ating hinahangad sa lahat ng pagkakataon. Totoo na ang pera ay importante sa paggasto sa maraming mga pangangailangan. Pero mapapansin ninyo, pagka dumating ang kagipitan, nababawasan ang pangangailangan natin. Hindi natin, dahil kung hindi natin afford, nagagawa nating hindi bilhin yung hindi natin kaya. Pero kapag kunwari, kinaya mo, meron ka ng dagdag na sweldo o dagdag na pera, binibili mo. Ayun naman ay hindi masama. Basta't hindi ka nahihirapan o hindi ka nagsasuffer dahil dun sa mga desisyon na ginagawa. Importante na sa lahat ng pagkakataon, ang pera ay dapat maging taga pangasiwa lang tayo. Steward, kumbaga. So you can be a steward of your money, meaning hindi ikaw yung may-ari ng iyong pera, kundi ang Panginoon. At mas madaling i-budget ito. Mas madaling hawakan ng pera ng may pananampalataya. Kasi ganito yon. Kapag ang pera ay kinimkim mo o sinabi, ito'y akin lang ito at walang ibang may-ari nito. Ikaw ang hahawak kung magdidesisyon nito. At saka tuwing ikaw ay ma-shake, tuwing ikaw ay may iba ng iyong pananaw o pakiramdam, magkasakit ka o kaya magkaroon ka ng pangangailangan, naiiba ang pagbabudget mo. Nagagalaw mo yung hindi dapat magalaw na pera, talagang nagagamit. Pero kung kikilalanin mo na ito ay mula sa Diyos at siya ay yung pakay niya ang dapat maging purpose nitong yung pera, mapapansin mo na ikaw ay nangangasiwa lang ng iyong yaman. Sa pangangasiwa na yon, sinisiguro natin na nasa tamang pakikitungo tayo sa Diyos habang pinapangisawaan yon sa makatuwid. Yung pera
ay hindi mo ilalagak sa ibang bagay, hindi sa masama, hindi sa kalaguyo, hindi sa mga bagay na patsamba-tsamba lang o gano'n. Ito inilalagak mo sa matalinong paraan. Gayunpaman, pagka kunwari gipit, kunwari talagang kulang, pwede natin sabihin sa Diyos, Lord, kulang po, pero umaasa ako sa pagpapala po ninyo. Kakayanin dahil sa mga susunod na mga araw, alam kong babawi naman po tayo. Doon yung pananampalataya na mayroong gagawin ng Panginoon sa atin. Hindi yung pera, kundi yung tayo ay matutugunan ang mga pangangailangan natin para magampanan natin ang ating misyon sa buhay. Sa makatuwid, yung pera ay instrumento lamang. Pero ang Diyos ay may ibang mga paraan. Kapag dumating ang kagipitan, may paraan ng Panginoon upang sumalo sa atin. Hindi pera ang laging kasagutan. Bagamat ang pera ay pwede mong kitain, yan, andyan, darating yan, may mga bibigay sa'yo, meron kang trabaho, o kaya mayroong pagkakataong gumawa ng negosyo. Pero pagka kunwari gipit, huwag kang mag-aalala. Dahil kilala ng Diyos ang kanyang mga isinilang, ang mga anak na kanyang kinakalinga. Alam niya yung meron siyang pakialam dun sa ating kalagayan. Hindi ka kailanman pababayaan. Darating uli yung time na kikita ka ng higit pa sa kailangan mo. Pero habang kunwari gipit, ay matutunan natin magsakripisyo na ituloy natin ang dapat nating mabuting gawin. Ang kabutihan na dapat nating gawin ay hindi nahihinto dahil sa kawalan ng pera. Iyon ang kagustuhan ng Diyos na hindi tayo nahahadlangan ng kabiguan, kawalan, kakulangan. Hindi tayo nahahadlangan nun. Dahil malaking bagay na alam natin ang Diyos ay magbibigay ng pagbabago sa buhay natin. So, kung sakaling ngayon pakiramdam mo mukhang gipit ka, hindi mo yata kakayanin, sa totoo lang kakayanin mo to dahil darating yung panahon, maano ka naman, sobra-sobra naman ang magiging pagpapala, giginhawa din. At nasa utak din naman ng Diyos ang pagginhawa ng bawat isa sa atin. Huwag kayo mag-isip na parang paggunaw lang ng mundo ang nasa utak ng Diyos. Nasa isip ng Panginoon ang pagkakaroon mo ng growth, pagkakaroon mo ng paglago, ang pagyabong ng iyong sariling mga kapakanan, personal growth, financial growth, also your spiritual growth. At doon sa mga pagkakataong mahirap, doon tayo tumatatag sa pananampalataya. Kaya mabutihin natin na ang Panginoon ay panampalatayaan natin lagi. Mas malaki ang posibilidad na magkaroon tayong pag-asa sa buhay kung meron tayong Diyos na kinikilingan, pinagkukunan ng lakas, at nakakapagtagumpay tayo. Yan ng Pilipino. Ito yung mga bagay na hinahangaan ng ibang bansa sa atin. Resilient tayo kahit sa kalagitnaan ng mga hirap. Darating yung time, mararamdaman mo, ikaw ay mahal na mahal din ng Panginoon. Pero ngayon pa lang, manalig ka na. Ang Diyos ay naiisip ka. Ginagawa na nga niya mga circumstances Sa maniwala ka, walang nangyayaring circumstances kung hindi rin niya pinahintulot. At marami sa mga bagay na sitwasyon natin, hindi rin naman natin tayo ang gumawa. Dahil ito'y kontrolado ng Panginoon. At walang sino man nagkokontrol ng mga sitwasyon natin. Yung mga circumstances, yung kalagayan dito, kalagayan doon, na nagtagni-tagni at din biglang naging blessing na hindi mo maintindihan kung paano nangyari, biglang umunlad ng negosyo mo. Hindi mo maintindihan kung paano, pero naging nagbago ang mga tao. Dahil totoo, nagbabago ang panahon. Ang pera, hindi. Nagbabago pala ang pera, bumababa ang kanyang value. Pero sana sa pagbaba ng value ng pera, tayo naman yung value natin, yung pagpapahalaga natin sa ating sarili at sa ating kapwa ay tumataas. Kaya patuloy tayong manalig at manampalataya sa Panginoon. Ito nga po ang inyong lingkod, si Kuya Pilo Laharca, at nais kong magbigay ng pagbati sa ating mga kaibigan na patuloy na nakikinig sa atin sa Learning Journey, si Charlene, Eric, Manilyn, Vin, Tess, Angelica, Sheila, James, Anna, Mags. Siyempre, ang mga kasama natin sa Board of Investments, Ryan, Ramos, Jackie, Eugenio, David Cruz,
Susan Enriquez, Dolly Jacob, Yolanda Villanueva. At sa Institute for Biblical Families and Marriages, si Pastor Kim and Anna Park, Miss April Ricafort, Erica Cabuang, Carlo Quitaleg, tsaka mga IBFM students. At ang kabarkada, Chaplain Rally Abalon, tsaka si Mrs. Vicky, si Bishop Roldan, tsaka si Ruth Domingo, Kuya Elmer, at saka Lala Torres, kaya Pastor Aris Lopez, magandang gabi sa inyo. Good evening sa inyo. At syempre, mga kasama natin sa Tokyo Baptist Church, si Ferdy, Carlene Katabay, Malen Damian, Karen Damian. Thank you very much. Si Caroline Lamoste, Reynald, and Tina Kempis. Kasama si Kim. Mabitakenyos dyan sa Canada, si Delia, Celia, Mary, Beth, Ellie, Nelson Ray, at lahat sila. Dami ninyo dyan. Si Mr. and Mrs. Monde Shanin and Isabel Bernal dyan sa Canada, sa New York. Sa Singapore, Kuya Maria Laharca, kamusta? At sa Turkey, si Ate Citadel and Antoine Gurun. Kingdom of Saudi Arabia, uy, Ate Rose, saka Kuya Edgar, kamusta? Kasama si Hannah, si Ephraim, Erica, at si Caleb, mga Enoveso. Ayan, mga Enoveso family. Thank you very much for you. At dito, syempre, salamat sa mga kasama natin na nagtutuloy pa sa kaagapay natin sa broadcast. Si ProdTech Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes, si Engineer on Duty, si Chris Molina, at JV Tabo, at saka ang PA, si Ate Kayla Escalante. Salamat sa inyo. Thank you very much for supporting dito sa Heartline. Tayo po ay miyembro ng kabisaran ng mga broadcasters ng Pilipinas at patuloy tayo na nakikinig dito sa DZAS 702. Ang Heartline nagpapatuloy mula Monday hanggang Friday, 9:30 in the evening until 11 p.m. See you again and take care. God bless po sa lahat. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.